Nangungupahan doon. O, ano to, coincidence? Di ba? Sobrang naman coincidence, sobrang magmalas na tao. Pagka ganyan. At kung yan naman ay totoong minalas ka lang, abay patunayan mo. Di ba? Ang lakas ng loob mangako. Pero after he figured out na shit, all of these documents are incriminating. Eto na. Imbis na humarap sa Quadcom at sabihin, Your Honors, after I have reviewed all the documents that you've been requesting from me, I found out that those are incriminating. So I'm invoking my right against self-incrimination. Hindi sana siya pugante. Diba? So ang ginawa ho nila, takot siya na masunod kikibuloy. Siguro hindi niya ho afford paghukay ng lupa. Nagsampa sila ng writ of amparo. Okay? Yung writ of amparo, binasura ng Korte Suprema at nilecturan pa sina Harry Roque. Okay? Sabi nga ng Korte Suprema, hindi para kay Harry Roque yung remedy na yan. Kumbaga, mali po na remedy ang ina-avail ni Harry Roque. Because the perfect remedy is to show up. Unang-una, hindi pwedeng pagbawalan nga ng Korte Suprema ang Quadcom. Kasi kung equal branch nila yan, irespeto nila yung separation of powers. Now, since kino-question ni Harry Roque yung desisyon ng Quadcom, then, di ba sabi nga, for any questions of the law, ang Korte Suprema ang mayroong final say. Kaya po, dinig-dinig nila yung certiorari at saka yung prohibition. Pinagkokomento in 10 days ang Quadcom. Pero tuloy po ang pagdampot kay Harry Roque. Ayon po rito sa lumabas na to, GR, hindi po si JR yung lumabas, hindi po si AR. Ang lumabas po ay si GR. Okay? Sabi rito, ito, GR number 275732, website nito ay judiciary.gov.ph. You can also Google Supreme Court of the Philippines. Then yung unang lalabas doon, may logo. I-click nyo po yun. And then may box. Type ninyo yung GR number 275732. Or kahit ito lang na Herminio Harry Roque. Ako nga, tinype ko lang Harry Roque lang Then lumabas na po itong press briefer ng Korte Suprema. Sabi rito, Attorney Herminio Harry L. Roque Jr. seeks the writ of amparo claiming that the House of Representatives Quad Committee's contempt and detention orders threatened his rights to life, liberty, and security. Okay? So nanganganib daw po dahil doon. Nasasapanganib daw ang kanyang buhay, kalayaan, at seguridad. Alam naman po kahit siguro grade 1, alam kung para saan lang po ang coverage ng writ of amparo. Diba? Ang tanong nga, bakit sila nagsampa ng writ of amparo? Para ho, paninira na naman ito malamang sa gobyerno. Palitawin na may pagtatangka sa buhay niya ang gobyerno. Magaling pong abogado si Harry Roque. There's no question about that. Inamin rin po yan ni Congresswoman Beatrix Luistro na magaling si Attorney Harry Roque. Kaya nga po nakapagtataka, bakit ka nag-a-avail ng writ of amparo in which alam mo naman kung para saan yan. Ang sabi po ngayon dito ng Korte Suprema, it held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. Ang saklaw lang daw po ng amparo ay limitado lamang daw po sa extralegal killings. Halimbawa, meron mga grupo dyan na nagmamassacre. So ngayon, ang gobyerno, ang Korte Suprema, mag-grant ng writ of amparo. Poproteksyonan ka, mag-uutos sa gobyerno, bigyan nyo ng proteksyon si Herminio Roque. Coveran ninyo ng bakal, balot na balot. Ganon. Sabi, and enforce disappearances. Ito yung mga kinikidnap, yung mga ganyan. And then, or threats thereof, which are not present in this case. Kasi wala naman po talagang banta sa buhay ni Harry Roque.
Tapos mag-a-avail ka ng proteksyon para laban sa pagbabanta sa iyong buhay at kalayaan. Anong ibig mong palitawin? 'Di ba? May planong ganun, patgurgurin ka ng gobyerno. Kalokohan. So, dito ho napahiya si Attorney Harry Roque. Kaya ho, ang sabi nga ng PNP, kahit sinong pulis na mabigyan ng kopya ng kautusan ng pag-aresto kay Harry Roque, maaari siyang arestuhin. So ano hong ibig sabihin nito ng pagkaka-deny na to? This is a certification that Harry Roque is a pugante. 'Di ba? Kinarma ho ang akla, kakapanira ng kakapanira ni Juniora. 'Di ba? Sa presidente. No. Tapos si Duterte, lagi rin niya pong ipinapahamak. Naalala ninyo, kapatid na Trexie, 'di ba? Hallucination na lang ba yun? Naalala niyo noon, sinabi niya, si Duterte tumawag daw sa kanya na sabi anytime aarestuhin na siya ng ICC. Tapos tumawag si Panelo. Sabi ni Duterte kay Panelo, wala naman akong tinatawagan. Sino nagsabi may tinawagan ko? Si Harry Roque po. Maniwala ka sa bayot na yun. Ako nagtawag. Di ba? So, ang paniniwala kasi ni Harry Roque, maghurumentado ang mga tao. Di ba? Naniniwala siya na magkaka-civil war kapag inaresto si Digong. At ang intensyon ni Harry Roque dyan, maliwanag na maliwanag, ay magkagulo ang mga Pilipino, na magpatayan ang mga Duterte supporters at saka ang mga Marcos supporters. Dahil kung hindi mo layunin na magpatayan ng mga Pilipino, dahil nga sinasabi ng mga DDS, magkaka-civil war pag hinuli si Digong, hindi mo po sasabihin yan. Tama? At kung may malasakit ka sa mga kababayan mo na tinangka mo kamong pagsilbihan bilang senador, hindi mo sasabihin yan. Di ba? Magiging responsable ka sa pagpapahayag sa SOCMED. Lalo na isa kang officer of the court. Di ba? Pero yung ipapahamak mo yung mga tao magkagulo-gulo, that is another story. Di ba? Of how evil Harry Roque is. Tama? So, congratulations kay Harry Roque, mga kababayan, sapagkat siya po ay sinertipikahan virtually ng Korte Suprema sa pamamagitan na to na ikaw ay isang pugante. And the only way is to comply with the Quadcom. Diba?